Hi guys! Welcome to my channel. If you're looking for Korean skincare, lalo na yung mga sikat sa Korea at yung mga viral sa TikTok, meron akong maliit na haul dito ng mga Korean skincare na nabili ko mismo sa Korea. So we will unbox, itatry on ko mismo, tapos i-share ko sa'yo yung mga insights ko and first impression using these Korean products. Ilalabas ko muna sa box yung mga skincare. So we have Toriden and Dr. G Red Blemish, Mediheal na toner pad. Tinanggal ko lang siya dito sa box kasi parang na-deform. Expiry is 2026. Round Lab Doc Cleanser. So ito yung mga trending talaga nung time na nasa Korea ko. Kaya lang dahil nga sobrang dami kong skincare, hindi ko nagamit tong mga to. But thankfully, yung mga expiry naman nila 2026 pa. So Toriden Serum, Madagascar Centella Skin 1004 Sunscreen. The Ordinary, we have niacinamide and retinol. Lahat naman to, hindi ko pa nabuksan yung mismong packaging. So, yung iba, natanggal ko lang sa box. Yung iba na deform, ganyan. But yung talagang mismong packaging, unopened lahat. And then we have Anua Heart Leaf Toner. So, tulad nito, naka-open yung box, but yung mismong bottle niya, naka-seal pa yan. Expiry niya ay 2026 pa naman. So, magagamit pa natin to. So, for this year, I really want to be more consistent with my skincare. So, last 2024, dahil nga hindi na ako nagkaka-acne breakout, kahit na napupuyat, nasa stress, ganyan, medyo tinatamad ako mag-skincare last year. But this year, I really want to take care of my skin. And then we have Round Lab Doc Toner. Two more products. Anua Peach Serum, Niacin Serum. And last product is Goodal Vitamin C Toner Pad. So, medyo madami na to, pero alam mo ba na sobrang dami ko pa ding hindi nabili. So, yun na. Wala na siyang laman. Dami ko pa ding hindi nabili, like yung mga Bring Green ba yun? Yung mga ini-endorse ni Baekhyun during that time. Yung mga carrot facial toner pad, yung ibang mga serum, ganyan. Okay, so the reason why wala pa akong foundation, concealer, and powder para matry natin tong mga products. Sa Olive Young, ang daming choices, daming branches, pero medyo mahal. Medyo malaki din kasi yung difference. So, punta ka na lang ng Myeongdong, dalawang branch doon ng Queen Holiday yung pinagbilan ko ng mga to. Malaki yung difference talaga. And legit naman to guys. Tsaka yung expiry, kita mo naman matagal pa. If you wanna ask me yung direct na exact location ng pinagbilan ko, meron akong vlog sa description box yung nag-shopping tayo sa Myeongdong. You can watch that para makita mo yung mismong location and yung pinakita ko yung store, yung mga products. So you can go check that out. First, we will use Anua Heart Leaf 77% Soothing Toner. Ito guys, kapag nanonood ako ng mga vlogs, ng K-pop, minsan nakakita ko sa background, minsan binablur nila kasi hindi naman sponsored, ganun, hindi siya like talagang naka-insert dun sa program. Pero nakakita ko siya, especially sa mga reality show. So, sabi ko, mukhang maganda talaga kasi kung ginagamit talaga ng mga K-pop. Wala siyang amoy. So, let's try kung anong feeling sa skin. Sobrang light lang. So, wala siyang tingling effect, walang mahapde, hindi din siya like makate or mainit sa balat. So, parang siyang calming na toner, parang water, ganon, pero not, hindi naman siya tubig talaga. And, hindi naman ako nag-powder, pero meron siyang nakuhang parang excess na, siguro dito banda kasi nag-concealer ako sa eyebrows. So, I guess yun. Kahit na parang wala kang na-feel, nakita mo, nakakakuha siya ng mga excess na items sa face mo, like dirt, makeup, ganyan. So, for long-term effect, we will see kung anong long-term effect niya. But for now, nagustuhan ko siya. Nakalagay dito, keep things simple.
So, this is 250 ml. Kung talagang ganito, medyo madami or more than this, halimbawa, mag-business ka or papangpasalubong mo, syempre mas maganda yung makakatipid ka ng at least mga 5,000 won, 10,000 won, ganyan. Okay, so lalagay ko dito sa likod yung mga products na na-try na natin. This is Mediheal toner pad. Di ko alam kung until now, uso pa din yung mga toner pad. Pero nung time na nag-Korea tayo, yun talaga yung sobrang hype na hype talaga yung mga toner pad, diba? So, itong maganda, meron siyang cover. And then, meron siya ditong tong pangkuha. So, we will try one piece first. Nung ito nabili ko to sa Olive Young kasi nga hindi ko pa na-discover yung Queen Holiday. Isa to sa mga first na skincare na nabili ko at that time. So, akala ko mura na siya kasi naka-sale, parang less 5,000, ganon. Pero, pag nakita mo yung Queen Holiday, talagang mas mura siya. Okay, so, first of all, yung mismong pad niya, malaki, tsaka makapal. So, pwede mo siyang gamitin as leave-on mask. Ganun nakita kong ginagawa ng mga Koreans. And then, sa kabila, so, halimbawa, medyo parang irritated dito sa area na to, or gusto mo siyang ma-relax, ganyan, or bago ka matulog, pwede mong ilagay. Gusto mo talaga yung mas relaxing, lagay mo sa ref or sa freezer for a few minutes, tapos tsaka mo siya ilagay ng ganito para, cooling. Yung amoy niya, sobrang relaxing, parang tea tree, parang, yung ganon, centella, yung amoy niya, ganon. And medyo moist. Tapos, ang maganda dun sa mismong pad niya, hindi naghihiwa-hiwalay. So, hindi siya na dudurog or na upunit-punit. Ang cute ng packaging. Sabi ko, after maubos ng mga toner pads, pwede kong gamitin like container for coins o mga random stuff. So, yun na yung isang toner pad. Now, let's go to another toner pad. Sa totoo lang, ang dami kong gustong biling toner pads noon. Parang yung mga heart leaf, ganon. So, hindi ko na lang binili kasi medyo mabigat. Tapos, over baggage na. So, this one is Goodal. Yung trinay ko to dun sa Queen Holiday, napaka-bango. Parang nakaka-relax talaga yung amoy niya. So, this one naman is round. Maganda dito, pag ino-open mo siya, ino-open mo yung packaging, mayroon ng instruction. Yun nga lang, in Korean. So, ayan, may mga picture na siya. So, vitamin C, remove the sticker part. Meron siya parang mga dots. Ayan, yun nga, pa-round. So, yung amoy niya, guys, sobrang relaxing. Dahil vitamin C. Parang lemon candy yung amoy niya. And pwede mo din siyang gawin as toner talaga. So, yung pang pahid-pahid sa buong face, ganyan. Pero, yun nga, usually mga Koreans, ginagamit nila to. Parang pang mask na din eh. Ganyan. So, pag ina-apply mo sa buong face mo, alam mo maganda to pag nakaka-brighten kasi yung vitamin C. Yun nga lang, feeling ko kapag meron kang mga active acne, like katulad ng skin ko before, medyo mahapde yung vitamin C. Kasi alam mo naman ng vitamin C, meron siyang parang tingling effect ng konti. Okay, so patuyuin ko lang to. We have serum, cream, yan. So, inayos ko na dito para hindi ako malito. So, pinaka-last na ito-try natin yung sunscreen para hindi ko na siya babanlawan. Yun na yung sunscreen ko for the whole day. Let's try 2 Torriden products. So, para mas makita natin yung effect, mag-abilaan na lang. So, hindi buong face. So, usually, we do yung mga light products muna and then we go to the cream. So, let's do Torriden Dive-In Serum. Low molecular hyaluronic acid. So, medyo hint ng blue. And then, it comes with a dropper. Tapos, nakalagay sa likod, your skin is our planet. Clean and vegan, recycled bottle, easy off label. Smell test. Meron siyang amoy ng konti, mga 5%. Ganun, pero hindi yung overpowering. And then, medyo parang gelish yung liquid niya. Hindi yung sobrang malabnaw, medyo malapot. Ito, try ko dito sa kaliwang part ng face. So, nakakita nyo, malapot. And then, let's apply. So, yun lang. Sobrang mild lang ng amoy. So, pag ganito naman na light na product lang, pwede mong ilapit ng konti sa eye area mo. Kasi dito din nagkakaroon ka ng parang signs of aging, mga lines. So, apply mo dito.
tap motion. Nito sila maglagay. So, sobrang gentle. Tap. Tapos even dito sa may tenga, sa baba, and sa neck. Tapos, kung meron kang excess na product, pwede mong ilagay sa kamay mo. Ayan. So, papatuyuin lang natin. For the right area, same brand, Toriden. And this is soothing cream. If you have acne, okay siya. If you have pimples, kung irritated skin, maganda to kasi nakakakalma ng balat. Low molecular hyaluronic acid yung main ingredient niya. Inside, cute ng packaging. Mayroon ding hint ng light blue. Tapos mayroon siya ditong yung pangkuha, para hindi mo na dinedip lagi yung fingers mo. Expiry is 2026. Meron siyang cover. Yung amoy, meron din siyang amoy. Same yung scent nila. Pero mas powerful yung amoy nito. Na sobrang creamy, kahit baligtadin mo, hindi siya tumatapon. So, kuha tayo ng konti. Okay mo dito. Kung malinis yung kamay mo, so of course, you have to wash your hands. And konti lang muna. So, 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ang maganda dito, bawa meron kang ang acne breakout or irritated yung skin mo, ganyan. Ang maganda kasi sa mga soothing cream, kapag nilagay mo, parang kumakalma yung balat mo. Para siyang, ganon, para siyang nare-relax, parang spa para sa balat mo, ganon yung effect niya. So, wala kang mafe-feel na parang makakagulat na tingling or mahapde, ganyan. So, very light lang. Maganda nga dito sa mga ganito, basta mga soothing, ganyan. Lagay mo sa freezer for a few minutes or sa ref mo ilagay. Or kung meron ka ng skincare ref, maganda siya. So, of course, wala pa tayong makakita na talagang sobrang life-changing na effect. Kasi first time pa lang natin ginagamit lahat. This is initial reaction, initial thoughts. Habang pinapatuyo ko, we can go to the next product kasi we have the Ordinary. So, dalawa. Ito, parang, saan ko ba nabili? Sa iba yata, pero mura din compared sa Olive Young. So, we have niacinamide, retinol. Hindi na ako bumili ng hyaluronic kasi nga, dami na nating mga hyaluronic, pero meron din doon. Para hindi naman halo-halo sa balat ko, this time, sa kamay lang natin itatry. Since na-try ko na tong The Ordinary before. So, first, let's try niacinamide. This is 10% with zinc. Alam ko merong mas malaking bottle nito, pero maliit lang muna yung binili ko. Okay. So, yun nga, malaki yung difference talaga ng presyo pag doon mo bibilin. Ayan. So, it comes in a light bottle. So, this is high-strength vitamin and mineral blemish formula, 30 ml. So, it comes in a dropper. So, ito medyo malabnaw ng konti. Ayan. So, kuha lang tayo ng konti. And, let's try dito sa left hand. Lagay lang ako ng konti. Hindi sayang. Okay? So, yung formula naman niya, medyo malapot din. So, hindi siya like sobrang tumutulo agad. And then, pag in-apply mo, ayan. So, makikita mo parang nagga-glass skin. And, yung amoy niya, meron siyang amoy ng konti. Or mga 5%. Pero hindi powerful. Ayan. So, later we will see yung before and after. Retinol to 1% in squalene. So, itong retinol, guys, sa gabi mo lang to gagamitin. And, syempre, bawal ka din dito magpa-araw. Mayroon ding mga certain ingredients na hindi mo pwedeng isabay sa retinol. So, be sure that you know that. Or, you Google or ask your derma kasi medyo ano din to, medyo critical ng konti na ingredient. Okay, so, same size, ito. Okay, so, same size but darker. May dropper, ito medyo malabnaw. Tapos, color yellow, yung liquid. Yan, malabnaw. Konti lang. Yun, so,
malabnaw siya and tumutulo agad. So, ipahid mo. Medyo oily yung formula. Dahil sa kamay to, hindi kasing sensitive ng skin sa face. So, wala naman ako na-feel na like tingling or makate, ganyan. Pero usually kapag nag-retinol ako sa face, minsan alternate hindi naman siya like every night. Tapos yun nga, be careful na wag mo siyang isabay sa mga ingredients na hindi okay isabay sa retinol. So ayan, so papatuyuin lang natin lahat nasa face and kamay. Itong serum, ayan, so na-absorb naman siya, pero nag-iiwan ng parang thin layer ng medyo parang nag-glass skin. And then, yung soothing cream, ito mas thick yung formula. So, I think ito mas better sa gabi mo siya ilalagay. Now, let's go to the ordinary products. So, dito sa kaliwa, itong niacinamide. So, na-absorb naman mabuti ng skin. And then, sa kanan, yung retinol. So, itong retinol, as I can see, nag-iwan siya, yun nga parang medyo oily layer. Kasi ganun yung formula niya, yung consistency. So, for these products, I suggest sa gabi mo ilalagay. And then, for the serum, I think okay naman siya in the morning or mas light lang ilagay mo. Dahil medyo madami na, so patong-patong na, diba? So, magwa-wash naman ako ng face. Now, let's try Round Lab Doc Doc Cleanser. So, don't worry guys, kasi for vlog lang naman to. Usually, in real life, hindi naman ganito patong-patong yung nilalagay ko. Doc Doc Cleanser. So, sa likod niya, Korean. Dito naman, Better Skin, Better Round. Ayan. It's creamy and thick. Para maalis yung layer ng skincare na nilagay natin and then we can start fresh, maghilamos ako. So, let's try that. So, ito, I think, kahit konti lang, enough na kasi medyo napadami pa nga. I think madami to. Siguro kahit half lang. Expire is 2026 January. So, try ko din sa lips kung nakakatanggal siya ng makeup. Ayan. So, hindi masyado. Nandun pa din yung lip product. Bukod sa amoy, light lang din siya. So, I think kahit may pimples ka, sensitive skin, I think pwede din to sa'yo. Hindi siya mahapde. Yun nga lang, hindi masyado nakakatanggal ng mga makeup. So, kailangan mong gumamit ng makeup remover before using this. Mild facial cleanser. I think okay din naman to. But, if I'm being honest, I think meron pang ibang mas better na facial wash. Ayun. So, gusto ko lang naman maging honest sa inyo sa mga nire-review natin. So, merong mga okay, meron ding sakto lang. Like this one, I think sakto lang siya. Let's go to another Round Lab Doc Do Toner. So, boosting toner, hatching EX07 helps in removing dead skin cells and causes smooth skin. Okay, so buti na lang meron siyang English sa gilid. Okay. Yan. Expiry is 2026 July. So, ito medyo matagal-tagal pa. Okay, so let's use cotton. Wala siyang amoy. And sobrang malabnaw yung formula. Pero try ko pa ng konti. Feeling ko konti masyado yung toner na nailagay ko. Okay. So, nung medyo dinamihan ko, na-feel ko na may feeling pala. Pag sa una kasi wala kang mafe-feel, wala ka ding maamoy. Pero pag na-absorb na ng skin, parang merong nafe-feel mong pumapasok sa skin mo, parang mga 15%. Mga ganun, parang konting absorption na feeling, pero tolerable. Hindi naman siya yung mahapde or nakakagulat. So, I think it's usual for a toner to feel like that. So, okay din naman to. Yun. Sobrang cute. So, light pink. Niacin, I guess niacinamide, no? So, 70%. 30 ml. Yung consistency, ayun. 50% malapot. 50% malabnaw. So, hindi masyadong amoy peach. Siguro sinabing peach because of the color. 1, 2, 3, 4. So, compared dun sa Torrident serum kanina, itong Anua mas malabnaw. So, mas tumutulo. Yun, merong amoy na parang fruity scent. Pero hindi peach for me. Pero fruity, okay din naman siya. Tapos, medyo
nafe-feel mo din na ina-absorb ng skin. So, pag ganito yung product, kapag malabnaw, siguro maganda, unti-unti mo lang ida-drop, hindi buong face. So, dito muna sa forehead, drop mo, and then, i-tap-tap mo, tapos dito sa cheeks, drop, and then tap-tap, para hindi ka na-pressure na tumutulo. So, hindi siya mahapte. Okay, now for the right part of the face. Ito guys, sobrang trending nung andun ako. I think, nung nasa Olive Young, sa mga display doon, lagi siyang parang bestseller, best product, ganun. Buti na lang nakakita ko sa Queen Holiday ng mas mura. Okay. So, ito yung container. Meron din siyang spatula pangkuha. Ayun, ay easy. So, gagamitin natin para hindi sayang. So, ito, malabnaw yung formula niya. So, hindi siya sobrang creamy. Tatapon pag binaligtad. So, wag na nating subukan. Okay, simutin natin to para hindi sayang. 1, 2, 3, 4. Kung familiar ka sa mga Centella products, ganyan, ganun yung amoy niya. I think main ingredient nito is Cica. For soothing, moisturizing, yun nga, Cica complex, yung main ingredient, and it's good for sensitive skin. So, halimbawa, acne prone, breakout ka, or na-sunburn ka, ganyan. So, pwede mo yung i-apply at night. Pwede mo ding i-cool sa ref or few minutes sa freezer. Ang sarap ng feeling. So, yung mga ganitong soothing cream, kapag nilagay mo sa face mo, hindi mo mafe-feel na na-absorb agad. So, medyo parang nagsistay ng konti yung layer sa layer ng skin. And then, after a while, doon mo mafe-feel na pumapasok. Compared pag serum. Yung serum kasi pag in-apply mo, parang mafe-feel mo natutuyo na. Yung mga soothing cream, it takes time na ma-absorb. So, ayan. So, okay ako dito. I think worth it siya. Wala ata siyang walang takip. So, medyo mahirap pala gamitin kasi wala siyang like protective cover. So, ito lang. So, dapat hindi siya babaligtad para hindi magkatapon-tapon. Okay. Pa ba yung wala doon? Itong ayan, ang dami. Good for 2025 na skincare. Now, let's go to the final product. Dito ko pinaka na-excite na i-try. Kasi lagi ko ito nakakita. Like, one of the best sunscreen. Maganda daw talaga. So, Madagascar Centella Skin 1004. Available din to sa Philippines, sa Shopee official store ng Skin 1004. From Madagascar. May pa-message siyang ganun. Surprise message. Pump bottle, pero pa-slant. Ang cute ng size. Paano yung ganito? Ayun. Smooth. Hindi siya yung malapot. Medyo malabnaw ng konti. So, I will apply it on my entire face. So, pag nagsa-sunblock ka, guys, even yung sa eye. Yan, lalo na kung hindi ka mahilig mag-sunglasses, ganyan. Syempre prone din yan. Manipis yung balat around the eyes. So, lagay ka din ng sunblock. Medyo nag-iiwan ng parang white cast ng konti. So, parang light up, parang tone up cream na din siya. Pag gano'n pag in-swipe mo, parang na-absorb na ng skin, nag-ano na siya, nagme-melt. Ganda. And then, walang amoy, wala din feeling, and I think hindi din too heavy. So, I think it's really worth the hype na sabihin na it's one of the favorite talaga and one of the best-selling na sunscreen. I think worth the hype. If you talk to dermatologists, mga skin expert, mga mahilig sa skincare, lagi nilang sinasabi na kailangan mo talaga mag-sunscreen. Pero pag magta-try ka ng mga sunscreen, mayroon na ang heavy, ang lagkit, ganyan ang bigat. Ito, in fairness, maganda. So, it's light. I think it's worth the hype. So, expiry is still 2026. July. July din siya. So, magagamit pa natin ng 1.5 taon. Grabe, sobrang bango nito. Natatanggal pala. So, pwede ko din gamitin to as separate container. Tapos ito, pwede ko din gamitin. Ang galing. So, guys, ito yung top 6 na favorite ko sa haul natin today. So, itong mga to, halimbawa, limited na lang yung space mo sa maleta or ayaw mo masyadong gumaso. So, gusto mo piling-pili lang talaga. Feeling ko itong mga to, hindi ka na magsisisi talaga. Though, sabi ko nga, lahat ng mga skincare na pinakita ko sa haul na to, lahat ng mga to, mga trending talaga, mga sikat sa Korea, tsaka yung mga ginagamit
gamit talaga ng Korean. So, hopefully, nag-enjoy ka. Kung mahilig ka sa skincare at medyo matagal mo nang nakakita tong mga to, tapos curious ka kung worth it ba, kung okay ba para sa skin type nating mga Pilipino. So, hopefully, nabigyan kita ng insights. Kung gusto mo pang malaman yung full name, halimbawa, hindi ka ba makakapunta ng Korea, gusto mong i-search online, nasa description box, ilalagay ko yung full name, yung description, and lagay ko na din yung price comparison sa Queen Holiday tsaka Olive Young. And if you want to watch the vlog nung pag-shopping ko ng mga skincare sa Myeongdong, yung gusto mong puntahan para mahanap mo, kasi pag dinescribe ko lang ngayon, feeling ko maliligaw ka kasi medyo nakakaligaw doon. So, watch the vlog, nasa description box, so bandang gitna ng vlog, para makita mo na kung saan yung exact location. So, I hope nag-enjoy ka sa vlog na to. Medyo mahaba, pero kung mahilig ka sa skincare, sana nabigyan kita ng tips kung ano bang skincare yung pwede mong itry ngayong taon. Or kung medyo matagal mo nang nakakita tong mga to, tas curious ka kung okay ba. So, sana nabigyan kita ng tip. Kung first time mo lang ako napanood, you can subscribe to this channel para makita mo pa yung ibang mga vlogs ko, yung mga travel vlogs to Korea, yung mga skincare tips, yung acne journey ko. Sobrang dami kong pimples dati. So, you can check out the vlogs on description box para makita mo ano ba yung ginawa kong treatment para maging ganito na yung skin ko ngayon. Thank you for watching this long vlog. Happy New Year! I will see you again on our next vlog, guys. Don't forget to subscribe. I will see you next time. Bye!